afternoon, ladies and everyone again. Honor and privilege again sa inyong pong harapan. And of course, dahil honor po na patuloy na by God's grace po, patuloy po na tumatayo sa Gracia of the Lord. And of course, Jacob Order Senior Pastors, Dr. Marlene Manuel. Of course, ang ating pong Pastor Gary is here. Amen! So, salamat po sa buhay po ng bawat isa, sa mga nanalangin, at safe and sound ng ating pong asawa, ng Karapin. Of course, honor pa rin to stand para magbahagi ng banal na salita po ng Diyos. Amen po ba? Kaya, sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Amen? So last week po, ating pinag-aralan is about, last 2-3 weeks, I think, previews patungkol kay Joshua. Amen? Sino po nakakilala kay Joshua? Amen. So kung may kapitbahay kay Joshua, kilala nyo rin yun. Pero itong Joshua na pag-usapan po natin is nasa Biblia. Amen? Cleansing the key to experiencing God. Nung last week, miracle happens kapag may problema. Ngayon naman po, ang cleansing, ito po yung key para makakuha tayo ng susi. Amen? Amen po ba? Katulad ng pananampalataya sa Ezra Batch 2, you're going, punta po kayo sa maraming susi. Pero isa lamang po ang tamang susi, papunta sa langit. Amen? Amen po ba? Anong password sa langit? Tingnan niyo po, hindi niyo po alam. Prayer! Hello? Tandaan niyo po, no? Cleansing the key to experiencing God. Kasi it is a communication. When you pray, we communicate with the Lord. Kaya nabubuksan ng kalangitan through prayer. At ito po, ang prayer, libre pero may sukli. Kapag nag-pray ka, ang sukli, answered prayer. May wait, may no. Kapag no, ibig sabihin, the best na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya sa mga dalaga, huwag magmadali. Nasa kamay ng mga dalaga. Yan. Amen. Si Jerry lang, yung dalaga. Amen. The best is yet to come. Amen po ba? So, sige, palapakan po natin muli ang ating mahal na Diyos. Ang bawat isa, first time, second time, visitors, at ang mga old-timer. Amen. Yung mga hindi malapa, hindi pa kayo old. Sa mga bago po or months pa lang sa atin, we have our goal. Tandaan po natin, hindi ka lang umuupo, hindi ka lang nakikinig, but God will use you. Sino pa gusto magamit ng Diyos? For His glory. Raise your hand. If you want to be used by the mighty God, sige, taas ang kamay. Tingala. 1, 2, 3, click. Amen. So lahat po tayo magagamit ng Panginoon. Our goal, every believer, to be a disciple maker. But bago ka maging disciple maker, you need to be disciple first. Amen? Dapat ikaw po muna ang madisipulo. So, once we're lost or dead in spirit, but salamat sa Panginoon. Kaya magpasalamat ka sa mga nag-invite sa'yo sa iglesia. Piruin mo, mahal ka nila. Kasi gusto nila na ikaw ay makarating sa langit. Amen? Mas tinatagyan mo nag-invite sa church kesa sa gathering, kesa sa mga ballroom. Sumba-sumba. Ang maganda, samba-samba, hindi sumba-sumba. Magsamba sa Diyos. Amen? Dahil ang samba is mayroong eternal value. Ang worldly walang value dito lang. Ang lifespan 70 to 80.
Kaya kung malapit ka na sa 80, manalangin ka na for all your life. Hindi ka lang mananalangin, kailangan maglingkod ka sa Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka na sa Diyos. Amen po ba? Kaya po kami ni Pastor, ang buhay na lang namin maglingkod sa Panginoon. Wala na po kami ibang agenda, wala na po kami ibang iniisip. Why? Kasi ang ginagawa po namin para sa mga anak, apo, at mga kaapo-apuhan namin. From generation to generation. Amen? Ayaw na namin putulin ang generation. Pinutol namin ang curse. Ano yung curse? Yung mga drugs and everything. Amen po ba? Kaya ngayon, si Lord na lang. Kaya mahalin po si Lord. Di po ba yung pag-utos niya? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Kaya sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. So and then, of course, infant, yung mga fresh, mga 1 year, 2 years yan. And then, syempre, immature pa yan. When it comes to 2, 3, immature pa yan. Bakit immature? Tingnan niyo po tingnan niyo po yung I, di ba? I, ako. Siyempre, kapag nawala ka na, die to yourself, denying yourself, nawawala yung I. Nagiging mature. Hello? Di po ba kaya papunta ka dun sa mature? Kapag naunahan ka sa pagpila sa pagkain. Thank you, sister. I love you with the love of the Lord. Amen? Huwag mo papirin. Hello? Hello? Di po ba? Kapag natapatan ka, oh, God bless you, sister. Di ba? Hello? Huwag mo nagagalit. Tingnan niyo po kapag lagi ka nagagalit, madali kang pumangit. Hello? Kaya lagi ka nakangiti. Sige nga, ngitian mo yung katabi mo. Amen? Hindi po ba? Ako kaya hindi lang pumiti ang katabi ko, may kasama kang hampas. Hello? Hindi po ba? And then, of course, magiging mature ka kasi nawala na yung self mo. Ang sarili mo, wala na. I die to myself. Ang mahalaga na lang, ang kapwa ko. Di ba? Joy, kasi meron ka ng joy of the Lord. Acronym of joy, Jesus, others, and you. Kaya tingnan mo, unahin mo ang Diyos, ang iba, at huli ka na. Akala mo namin huli ka, pero inuuna ka actually ni Lord. No! Dito ba? Kaya huwag kang huling pupunta sa church. Walang late. Amen po ba? So makita natin, and then of course, tayo po may process of growth. Dumadaan tayo sa proseso ng paglago. Nagiging teacher of men ka. Hindi lang po yung mga mangingisda. Tayo po mangingisda ng tao. Mas mahalaga yung isda natin. Hello? Di po ba? Gusto mo ba maging mangingisda? Amen. Amen. So, kailangan meron kang bait. Alam niyo po yung bait, yung pain. Kaya dala po tayo. And going to disciple maker. Next po. Sa Joshua 3:5, ito na po yung cleansing is the key. Kailangan po malinis na puso, malinis na sisiglan. Clean vessel. Tandaan niyo po, no? Because God is a holy God. Ayaw niya ng marumi. Even sa ating pag-isip, sa ating mga sinasabi, at even sa ating mga gawin. Kaya, meron tayong prayer na kung saan ang ating kaisipan, ang ating tongue, ang ating ears, even ang ating body. Sabi na sa Romans, di po ba? Kailangan we offer ourselves, our body, holy and pleasing as a sacrifice. Kasi ang Diyos po natin, banal na Diyos. Ayaw niya na, po, for example,
Di po ba kapag pumunta tayo sa isang handaan, tapos yung kakainan natin, madumi, kakain ka ba? O yung iba, oo, kasi gutom na siya. Pero, sige, kumain ka. Pero yung inumin mo, tinatakan ng lason. Inom ka? No, ganun din si Lord. Pag pupunta tayo sa banal na Diyos, dapat malinis. Amen? So makita natin, then sabi niya sa Joshua 3, verse 5, can you all stand please? Basahin po natin, pagkatapos, Amen. So, punta po tayo sa 14 to 16. Jump. Anihan. Anihan noon. Panusok ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdalang tubig, na ibon ng tubig sa malayo, sa lugar na tinatawag na Adam, sa kabayan malapit sa Zaretan. Walang tubig na dumalo papunta sa dagat kalaban, siya rin tinatawag na dagat na patay. Amen. Sige po, taas po natin mga kamay. Reaching sa ating Diyos. Yes, Lord, patuloy na dumaloy, Panginoon. We connect to you, God. Tuloy, i-charge mo, Panginoon, ang aming pananampalataya and cleanse us, dumaloy ang kalinisan, God, sa aming buhusang katauhan, Panginoon. Kaya malaya ka po kumilos. Holy Spirit, take complete control. Patuloy kang mag-usap sa puso po ng bawat mga anak mo. Salamat po, giving glory back to you. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. Sabi niya, pagkatapos, sinabi ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong sarili. Kaya tayo po, di po ba, lalo tayo mga Pilipino, talagang malinis tayo. Naliligo tayo araw-araw. Lalo pag yung ganyang summer, 2 to 3 times ka, mag-shower ka. Amen? Ganun din po. Kaya sabi ng Panginoon, dahil bukas magpapakita ang Panginoon ng mga kamangha-manghang bagay. In Jeremiah 33:3, call unto me. Ito po ang telephone number ni Christ, ni God. Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. Even ang sikreto ni Lord, ipapaalam niya sa iyo. Grabe, no? Ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, yung sikreto niya, ipapaalam niya sa iyo. Di po ba? At ang maganda kay Lord, ang sikreto niya, hayag. Na siya ay mabuti, na siya ay dakilang Diyos. Di po ba? Kasi ang mga sikreto, talagang sikreto eh. Dahil lalabas na lang kapag ma-expose na. Pero si Lord expose ang kanyang secret. Ang sikreto niya sa'yo, mahal na mahal ka niya. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. You are fearfully, wonderfully made by Him. Di po ba? Grabe. Kaya ewan ko na lang kung hindi ka pa maglingkod sa Diyos. Amen? And then, ito pong, next please. So makita natin dito naman sa Joshua 6, ito po yung time, ito po yung Wall of Jericho. Pinag-aralan natin last 2-3 Sundays, previous Sundays, alam po natin na sinabihan si Joshua ng Panginoon, kailangan 6 na araw ay mag-marcha. Every day, consecutive. Ang ginawa ni Joshua at yung mga pari, nag-marcha sila. Hello? Ikaw, once po ka palang sasama sa Malakaya, ayaw mo na. Lalo pag iniisnab ka. Hello po. Pwede po kayo ma-invite. Ino naman tayo. Magpastora yung po na. Once ka pa lang, si Lord, tayo mismo, how many times na nireject natin si Lord? Hello? Ikaw once
provide, pero andyan pa rin ang grasya ng Diyos. Nandyan pa rin ang pag-iingat niya, nandyan pa rin ang provisions ni Lord. Kaya totoong mangako ang Panginoon. God will never leave you nor forsake you. Pero ikaw, in times na masagana ka, iniiwan mo si Lord. Lord, dyan ka muna, Panginoon, I want to enjoy life. Pero pag dumating na ang pagsubok, ano ang unang sinasabi? Lord, tulungan mo ako. Kaya tingnan niyo po ang Panginoon, minsan hindi na Panginoon, pahingi noon. Di ba? Kasi hindi ka na nangingin. At huwag kayo kukuha ng anumang bagay na inihandog na ng buo sa Panginoon. Ito po yung time kasi, tandaan po natin yung Wall of Jericho, nung mga nasakop na nila, may mga nalipon o natipon sila ng mga ginto, pilak, bakal. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, akin yan. Huwag na huwag mo kukunin. Sabihin mo sa mga tao mo. Pero, eto na po. Sa Joshua chapter 7, si Akan, alam niyo po, grabe ang ginawa. Makikita natin dito, no? Sandali po. Pwede po bang balik muna? Okay? At ang lahat ng bagay na gawa sa pila, kaya po, total sa bakal, ay ihihiwalay, iseset apart. Okay po, parang tayo. Ito po, literal now, sa spiritual natin, kailangan yung mga magagandang bagay, kailangan nakahiwalay ka sa diablo. Nakahiwalay ka sa sarili mo. Yung self-will, self-righteous. Akin ito, I, me, myself. Amen? Yung makita natin dito, pinatunog ng mga pare, mga trumpeta nila, nagsigawan ng mga Israelita nang marinig nila ito, nawasak ang mga pader. Ano daw ang nawasak? Anong nangyari sa pader? Amen! Ayaw nilang nawasak, gusto nilang bumuho. Pareho din yun, basta nawasak at bumuho siya. Amen? Di po ba ngayon, anong pader meron ka? Anong pader? Na self-righteous meron ka, kailangan niyang bawasak mamaya, mag-cleanse ng Panginoon. Amen? Yung doubt, fear, alisin mo yan. Kasi it will not please the Lord. Lalong-lalo kung may takot ka. Do not fear, for I am with you. I will uphold you with my righteous right hand. Nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusog sila, nakapasok sila ng walang handa at nasakop nila ang lungsod. Why? Kasi cleansed. Kaya tingnan niyo po, kapag sumusugod ka at malinis ka, tingnan niyo po may bunga. Di po ba kapag meron kang share-sharean at walang hadlang sa sarili mo, only the right hand of God, tingnan niyo po may bunga. Nagpapatuloy. Hello? Kaya kailangan malinis tayo bago tayo humayo. Di po ba? So, inihandog nila ng buo sa Panginoon ang lungsod sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lalaki, babae, matanda, bata, at pati mga baka, tupat, mga asno. Ito po yung time na lahat talaga. Kasi gusto ni Lord, bago. New creation. The old has gone and the new has come. Samantala, sinabi ni Joshua sa dalawang spy, puntahan niyo ng bahay ng babae at bayaran ng kalabasin. Sino yun? Si Rahab. Hello? Dahil siya po yung ginamit ni Lord. May dalawang spy. Amen? Pinay-spy ka. Tingnan mo nga si Sister Marilu.
No. Hi, Lord. Ito magalala, Lord. May mamalakaya si Mami. No. Nandun. Sa Select Chicken. Saka sa Starbucks. Hello? O sige dito. Paispayan mo. Hi, Lord. Nandun na naman. Iba na naman ginagawa. Hello? Ano yung gusto mong marinig ni Lord? Nasa kalooban niya or nasa kalooban mo? Si Lord ang bahala sa inyo. Amen? Kaya umalis silang dalawa, dinala nila palabas si Rahab kasama mga magulang niya. Tingnan niyo po Rahab, mga magulang, mga kapatid, buunin sa bayan. So maganda, alam natin kapag tayo cleansed by the holy blood of God, tandaan niyo po. Kaya totoo ang sabi ng Panginoon. Sa Acts 16:31, sa lamang pong sumampalataya buong sambahayan, maliligtas. And most of you, among you, lahat dito, di po ba? Mag-isa ka lang, pero buong sambahayan mo, naligtas ka sa kamay. Yung hindi nagtas sa kamay, wala akong sambahayan. Amen! Glory to God. Di po ba? Ibig sabihin nun, yes, Lord, salamat. Isa lang ang nakinig. Nung una, doon sa aming landlord. Amen? The Sister Alma, siya palang nakikinig sa akin. Nagsishare. Pero tingnan mo, yung pala, si Brother William, nandun sa sulok, nag-expand. Nakikinig din pala. Amen? Pero tingnan niyo po, kung sambayan nila, grabe, di po ba? Palapakan natin ang Panginoon! Wow! Siyempre po, nag-start ko na Sister Cathy. And then, kay Brother Jimmy, di po ba? Sister Eden, hindi si Brother Jimmy. Sabi ba ni Brother Jimmy, pastor na naman. Ang dami ng pastor. Hello? Praise God. Pero bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos na nadala natin. Amen? Yung kaliwanagan ng Diyos dala-dala natin. Kaya tingnan po, grabe, pati kaapu-apuhan. Nandiyan na. Amen? Sabi na, ang sabayan niya dahil itinakot niya ang mga lalaking inutusan ni Mose para mag-spy o mag-espiya sa Jericho. Hanggang ngayon, ang mga kanya ay naninira sa Israel. Ang panahon yun, binala ni Josue ang mga Israelita. Isusumpa ng Panginoon ng sino mang maghahangad na itayo. Tingnan niyo po, no? Ibig sabihin po nito in our spiritual, if God, nirestore ka na niya. God has already restored you. God has already forgiven you. Magtuloy-tuloy ka na. Huwag ka nang tatalikod at itatayo mo po ulit yung sarili mo. On your own, no. Kaya tingnan niyo po, kapag ganun, yun yung mga backslider na kapag talagang pinanindigan na nila, kasi nandun na yung doubt, nandun na yung pride. Ayoko nang pumunta doon, baka, pagtawanan nila ako. No, walang magtatawa sa iyo, kapatid. Pupunta ka sa dakilang Diyos. Hello? Yayakapin ka ng gak. Amen? Ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon, tinibag mo na o titibagin mo na yung Jericho mo, yung self mo, kailangan malinis ka. At hayaan mo si Lord ang mag-build sa'yo. Kaya nga kung pumupunta tayo sa Lord, broken before the Lord. Brokenness. Dahil gusto niya Lord, wala kang magagawa. Pero ikaw, makapagyarihan ka, magagawa mo lahat. Amen? Pero kung pupunta po tayo sa Panginoon na boastful, hindi tayo magagamit ni Lord. Ay, may title ako. Ay, may degree ako. Ayoko kayo leader. Mas magaling ako dyan. Tandaan mo kapatid, lalo hindi ka magagamit. Hello? Lalo hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Kasi magaling ka na pala eh. Sasabihin ni Lord, magaling ka na pala na hindi mo na ako kailangan. Hello?
Di po ba, ang gusto ni Lord, humility. Humble yourself before the Lord, and God will lift you up. Kaya sabi mo sa katabi mo, God will lift you up. Amen? So makita natin dito na kaya umalis yung dalawa. So makita natin, grabe yung ginawa. Dahil ito na po, pupunta na tayo sa Joshua 7:21. Ito po ang nangyari. Sumagot si Akan. Dahil ito na po, ang ginawa kasi ni Akan, kinuha. May kinuha sila sa kaban ng Diyos. Sa Ark of the Covenant. Kaya yun po, kapag pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yakapin mo, huwag mong kukunin ng glory. Dahil matindi po ang mangyayari sa atin. Kaya all glory belongs to God. If merong patay, nabuhay, glory to God. Amen? Hindi po natin kinukuha ang credit kasi for without God, we are nothing. Wala tayong magagawa. Amen? Totoong nagkasala ako sa Panginoon dahil sinabi ni Joshua, pinatatawag ka ni Lord, Akan, pero please, magsabi ka ng totoo. Actually, tinuruan siya ni Joshua, magsabi ka ng totoo na yung kayo, Akan mo, namuha kayo ng ganito. Pero still, even Akan admit, may consequence pa rin. No, kaya lahat, kapag nagsow ka, may reaping. Kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Alam po natin yun, ano? Kaya sowing and reaping. Kaya sabi niya, ang Diyos ng Israel, ito po ang ginawa ko. Umamin siya, he admitted. Pero still, sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita isang magandang damit mula sa Babylonia. Tingnan niyo po, nung naghalad siya. Nakita niya, naghalad siya. Alam niyo po, yung sa mata lang, kaya last of the eyes. Diba? Lalo ngayon, sale. Kaya pag pupunta ka sa Westfield, diba? Nakaka-10. Dati, 200, ngayon 30 na lang. Ang laki na yung ginama. Bibili ka, yung nandun lang, nakatambak. Kaya yung closet, lumingiti na. Hindi na maisara. Amen? And then, hindi lamang po yung damit, kundi pila na mga 2 kilo. Pinuhin niyo po. 2 kilo kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito. Tingnan niyo po, no? Kasi yun ang bait ni Satan eh. Papainan tayo eh. Lalo-lalo na pag Sunday o may gawain, may tatawag. Uy, mag-reliver ka naman, sis. Yung kami gawain, hindi Sunday. 50 per... Ano? Sige, ano? Hello? Hindi ba nakakatapos? Sinabi mo na anong oras, ilang oras. Yon ang bait ni Satan. Hindi po natin alam, pinagpapalit natin yung 100 folds na ibibigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po yun? Believe me. Kasi naranasan at nararanasan po namin mag-asawa. Minsan sinasabi pa po namin, kapatid, sa iba mo na lang ibigay. Marama na kami, i-bless mo na lang yung iba. Hello? Amen po ba? Mangyayari po yun. Minsan tayo na talaga mag-overtake ang blessings, run it over, pero ikaw na mismo, yung iba tayo, di ba? Tayo ang nag-aabot sa part-time eh.
Ngayon, huwag ka nang maghabol. Hayaan mo ang blessing si Lord. Ang mag-overtake. Amen? Sabihin mo, sa kataga, huwag ka nang mag-part-time. Amen po ba? Meron pupunta ka sa church, makakapakinig ka ng salita ng Diyos, aawit ka sa Panginoong Jesus. Di po ba makamanghamang ang gagawin ng Lord? Maligaya ka. Paglabas mo, nakakain ka na paglabas mo. Ang ligaya mo, ang gaan. Eh kung nanggaling ka sa part-time, pagod ka na. Tapos, sa train, sa metro, nadubutan ka pa. Ang sakit. Hello? Kaya ibig lang ko sabihin na, put God first. In Matthew 6:33. Amen? Number 1, cleansing begins by identifying what separates you from God. Ano po ba yung mga nakakapag-separate sa atin sa Diyos? Amen? Before something can be cleansed, it must first be recognized. Alam na lang po natin yun. Ito, hindi ko nagawa ito kasi nanood muna ako. Hindi ako nakapag-meditate. Luluhod ka na sana sa Panginoon. Lord, one-on-one. Luluhod ka na sana. Nasilip mo yung suka mo madumi. Nakatumayo ka, nagbaris ka muna. Diba? At hindi pa po yun. Pagagaling ka, mga bata, mga asawa ko, hindi naman naglilinis, hindi mo pupunta ka sa Lord. Pupunta ka na sa Panginoon. One-on-one with the Lord. Nakita mo. Nawala yung momento mo. Hayaan mo yan. Unahin mo si Lord. Amen? Many people say they want God, but they hold on to things that block His presence. Gusto ko man namang bumait, pero hindi ko magawa. Gusto ko bumait, pero hindi ko magawa. Hello? Hindi po ba? Sa totoo lang, minsan gusto ko naman talagang sumunod eh. Pero bakit mas napapriority mo yung gusto mo? Kasi hindi pa talaga fully surrendered ang puso mo sa Lord. Meron pang umaagaw. Kaya sabihin mo sa likod mo naman, huwag mo nang paagaw. O ano pa po, mga common barriers include, ito po, self-centeredness. Gusto mo ikaw ang focus. No. Hayaan sila. Amen? If tinataas siya ng Panginoon, pray! Gamitin pa siya mightily ni Lord. Amen? Hindi ka humihila. Pababa. Amen? Living a life focused on our desires, plans, and ambitions instead of God's will. Ano po yun? Yan. Sige, basahin natin. Fears, hurts, worries, distractions, offense, materialism, envy, grudges, discouragement. So yan po, yung mga self-centeredness. Amen? Lalo-lalo pag discourage ka, kala niyo po, we are so blessed. We are so thankful sa Panginoon dahil ang Diyos natin buhay. Amen? Our God is alive. Dahil sumasagot siya, grabe! Kung isa-isahin po natin mga answered prayer dito, hindi mabibilang. Grabe! Ang sukatarol, bongacious. Hindi po ba? Biruin mo, ilang years nang walang papel, nagkapapel? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po ba? Grabe. Yung visa, months,
amazed of what God is doing. Doon lang po, kala niyo po, kapag narinig namin yun, grabe yung pasasalamat namin sa Panginoon. Grabe ka, Lord. Cannot contain, cannot fathom. Di po ba? Next. And spiritual problem. Ano po yung spiritual problem? Any condition that weakens a person's relationship to God. Bakit? Unang-una kasi yung Holy Spirit, partnering with the Holy Spirit para ma-strengthen ang ating spiritual. Kasi hindi ka nagpupunta doon sa nagbibigay ng power. Ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, kahit anong lingkod niyo sa Panginoon, yung kaligayahan mo, grabe. Yung pagod mo, parang wala ka lang ginawa. Di po ba? Pero magtrabaho ka, grabe yung sakit ng katawan mo, grabe yung kasukasuan mo, aray tiis, di ba? Pero pag nalingkod ka sa Panginoon, parang hindi ka napapalo. At lagi ka pa masaya. Amen? Hindi yung katabi mo. Sabi mo, masaya ako. Resulting from sin, neglect of prayer. Ayan po, itong spiritual, if you neglect prayer, neglect of God's word, disobedience, tandaan niyo po, late obedience is disobedience. Kaya kapag narinig mo, gawin mo agad. Anak, magbasa ka ng Bible, devotion. Ayun, mamaya na lang. Disobedience na yun. Nagbasa ka nga, kaya lang, mamaya. Amen po ba? Kaya obey. When you read the Word of God, don't harden your heart. Gawin mo agad. Amen? And lack of faith. Prayerlessness. Lack of desire for God's Word. Actually, tayo po sa banal na salita ng Diyos, ano na po tayo? Napakarami na po natin kinain. Kailangan lamang po natin i-digest. That means i-share. Ibigay sa iba. Kasi kung kain ka ng kain or healthy, but hindi ka nagbibigay. Dapat magbigay ka. Sabihin mo sa katabi, magbigay ka na. And lukewarmness, coldness, living in sin, and lack of faith. Next. And C, mental struggles. Kaya tingnan niyo po, kaya merong sad. Pumupunta ka muna, malungkot ka, sad, stress, may stress ka na, and then pupunta ka na, dahil stress ka, andiyan ka na, anxiety. Kapag lang 30th of month, doon ka lang masaya, saya din. Diba? Dahil nakasweldo ka na. So, positive anxiety. Amen? And then, pupunta ka sa D. Nade-depress ka na. Kaya tingnan niyo po yung mga tao. Grabe ang ginagawa ng mga, ng Diablo. Lalo sa mga kabataan po. Alam natin, dahil lang doon sa mga laro-laro. Kala niya, nandun siya sa laro, ginawa niya yun, naliliran. Namarili siya. Gano'n ang ginagawa ng Diablo. Yan ang bait ng Diablo sa kaisipan, lalo ng mga bata. Kaya tayo po, mga magulang, please watch out sa mga pinanonood o nilalaro ng ating mga anak. Si Renzo po, po siya, by 20s, Pastor Gary Lai, talagang inandahan siya na hindi na pwede yan. Si Renzo po na madali siya sabihan. Talagang, pero dumaan din po siya sa ganyan. Hindi siya accepted. Even kami parang nagbilikod sa Panginoon, pero dumaan din si Renzo namin. Pero by God's grace, kasi po nag-stand kami sa Word ng God, kaya naayos po. Kaya kaya ni Lord ayusin yan. Kaya
Kaya lang dapat nagpapaayos tayo kay Lord, hindi sa iba. Amen? And internal challenges of the mind that can affect a person's faith and daily life. So ito po yung mental struggles. Negative o judgmental thoughts, yan po. Nag-judge kagad tayo, nagkukulot kagad tayo. Tinignan ka lang, may sinabi yung tao, ang alam mo, ikaw na naman pinag-uusapan. Ami ka, alam niyo pa ami? Advance mag-isip. No? Amen? Kaya sabi ko sa kanila, huwag kang ami. And suspicious, doubt, unbelief, anxiety, worries, guilt, shame. Yan ang mga pinuput sa atin ng Diablo. At mamaya po, palalayasan natin yan. I-cleanse natin. Amen? Hopelessness, rationalization, confusion about God's will or purpose. Tandaan niyo po may purpose si Lord sa'yo. May gagawin ng Panginoon. God will use you mightily. Hindi ka lang para umupo. Tingnan niyo po yung ating mga worship team, ang ating media, lahat po sila dumaan sa proseso ng paglago. Kaya tingnan niyo po nagagamit na sila. Amen? Wala pong edad yan. Maski 100 ka na, pwede ka pa rin sumayaw sa Lord kung gusto mong sumayaw. Hello? Kaya sabi mo sa kanila, gagamitin ka niyo. Amen? And, of course, last two thoughts and distractions. Alam niyo po yung kaisipan na marumi. Hindi na po tayo grade 1 ito para patuloy pa natin elaborate ano ba yung mga last two thoughts that we are sa seed natin. Tandaan po natin God wants us to be cleansed. Hindi lang po sa kaisipan, even sa ating mga ginagawa. Amen? Next. And the emotional struggles. Ito yung emotion. Ako po is masaya ang tao ko, yung pagbigay, pero minsan ito po yung act ng emotion. Lalo-lalo na po yung mga nanonood ng drama. Hello? Diba? Minsan, parang akala mo nandun ka sa pelikula. Hello? So makita natin yung emotion, madaya yan. Madaya po. Difficult emotions and inner experiences a person faces. Una, fear of people, fear of what others think. Hindi naman ako, hindi ako marunong magsalita. No. Sabi ko nga po, walang degree. Amen? Kami po ni Pastor Gary, by God's grace, first year lamang po, high school, ang natapos namin. Hello? First year high school, ako, nagkakwatsa ako. Kasi alam niyo po ba nabarkada ako sa mga nakatsera? Talagang hindi na ako umabot ng second year. Kasi nagano naman ako dahil alam ko pupunta na ako ng Vienna, Austria. Kukunin na ako ng aking kita. Kaya, I don't mind. Pero hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. No. Grade 6 lang actually. First year natutong ko pero hindi pa rin natapos. Amen? Hindi po ba? Pero by God's grace, hindi po ba? Kaya walang degree. Wala akong diploma. Wala po kaming diploma. Pero meron kaming pinakamagandang diploma. Si Jesus. Amen? Kaya mas wala kang diploma ngayon, okay lang. Sabi mo sa kakal mo, okay ka lang. Amen? Sabi mo ulit sa kakal, bless ka na.
At sabihin mo rin, kaya umayos ka. Amen? And of course, people pleasing, fear of speaking up, unforgiveness, jealousy, anger, rebellion, disobedience, gossip, cursing. Imbis na gossip, gospel. Share the gospel, not the gossip. Amen? Maganda, pinagmamalaki natin ang Diyos. And, yun nga, rebellion, and then failure, disappointment. Lahat tayo po, no? Lahat tayo. Each and every one of us. We can be or we will be disappointed sa bawat isa. Pero, walk extra mile. Di po, even kami, na lingkod ng Diyos, pwede din kayo ma-disappoint sa amin by means of sometimes hindi po namin kayo mabating, hindi lahat kayo mayakap, hindi po lahat kayo mapuntahan. Sorry po. Amen? Pero hindi po yun hindi po yun dapat na ma-disappoint tayo. Kaya we don't please people. We please God rather than people. Amen? And of course, fear of embarrassment. Fear of being insulted. Okay? And cowardice, swearing, cursing. Huwag po tayong mag-curse. Kaya, lagi, culture of blessings, sa bawat isa, I love you with the love of the Lord, mamahalin kita, ipapanalangin kita, pagtatanggol kita sa tama, amen? Poprotektahan kita, at i-date kita. Amen? Kailangan ginagawa niyo. Amen po ba? Number 2, cleansing through repentance and prayer. Paano po? So, kailangan mag-repent. Tandaan niyo po, no? Ang repentance, ang true repentance is not when you cry. True repentance is when you transformed. Hello? Kasi pwede tayong, Lord, sorry, Lord, Lord, sorry. And then the next day natin kaulit. Hindi po true repentance yun. Hello? Kaya sabi nga ni Lord, diba, full. Hangal. Amen? Kapag tumalikod ka na, kami po ni Pastor Gary, lagi po namin sinasabi, talagang sa vices, talagang 180 degrees. Amen? Pero our character, continually, binabago. Patuloy ng Panginoon. Amen? Kaya magpabago ka. Sabi mo sa katayo, magpabago tayo. So God's instruction in Joshua 3:5 is clear. We can experience God in clean life, pure heart, no idols, or pure motives. Maganda dapat ang ating motibo. Bakit ka ba nag-aaral? Lord, kasi po, gusto ko magaling mo, Panginoon. Just like Sister Rodel, short story, nalala po namin siya. Kaya pag nag-aaral siya, napapatuto siya, so salamat sa Panginoon, kasi sinasabi ko, Lord, gusto ko pang maglingkod sa iyo. Ngayon po parang si Paul. Si Paul nakakulong pero siya pa nag-encourage. Hello? Siya din. Kaya pagkausap namin siya, lumalakas din kami. Mirin mo yung faith niya, can move mountains. She don't care. Basta gusto niya mapaglingkuran sa Lord. Amen po ba? Lalo tayo, dapat tayo, buo pa tayo. May paa, tuhod, balikat, ulo. Di po ba? Maski pinupunasan mo lang yan ng mga kating ko. Di po ba, no? Kinakanta natin, ngayon pinupunasan na. Hinahaplusan na ng kating ko. Ng omega painkiller. Hello? Cleansing happens through repentance. Repentance means, sige po, basahin natin, Amen. Dapat ganun, Lord, I surrender to you. Amen po ba?
kapag nasa church ka, minsan ganito pa, anong mapapala dyan? Dapat hindi ganon. Lord, anong pwede kong gawin para sa'yo? Anong pwede kong ibigay para sa'yo? Minsan nagko-consult lang tayo. Consumer mentality. Tingnan niyo po kapag mapagbigay ang tao, kumpleto siya, content siya, satisfied siya. Pero kung ikaw, at hindi ako naniniwala na mga Ilocano ganun dito ko. Giver ang Ilocano. Amen po ba? Ako, I can testify. Amen? Of course, lahat po. Lahat po hindi lang Ilocano. Bilang Bisaya. Kumbaga sa pangalan, Diyos bibita. Luzon, Visayas, Mindanao. Amen? Mula Apari hanggang Hulo. Self is in control. Ito po, pag-aaralan natin. Ito yung self. Di po ba nakita natin? Nakaupo si self. Nakaupo ka. Si Lord, nasa ano mo. Tabi mo lang si Lord. Hindi ikaw, Lord. Ako. Yan. Yan ang mangyayari. For plans, families, lahat ng plano mo, pamilya mo, ikaw, nag-aaral, ikaw, may hawak. Ayan ang mangyayari. Kakaroon ka ng pride. Nagiging selfish ka. So kaya, dapat, unang-una, si Lord ang una mo uunahin. Ayun, for finding, ang ganda-ganda ng ginagawa ng kapatid mo, yung pangit ang nakikita mo. Yung siyam niyang ginawang maganda, yung isa na nagkamali lang siya ng tono. Yun ang napansin mo. Hello? Kaya yung mga tao na hindi sila content. And disobey God's command, unforgiveness, losing, courage, envy, failure. Alam niyo po ba yung envy? Yeah, yung mga ganon, yung git, you know, okay yan. Na siya, ginagamit siya, mighty na ng Panginoon, tingnan mo. Bakit kaya? Anong sikreto niya? Kasi focus siya. Kaya sabi mo sa sarili mo, focus. Amen? And unbelief, giving up history, and worries, fear. Jesus is outside of your life. Kaya may trouble ka sa buhay. Next, eto naman po, if Christ is in control of every areas of life, instead of self, Jesus rules. Lord, let yours be done. Kaya tingnan niyo po ang Panginoon Jesus. Di ba nag-ask naman siya ng permission kay God? Lord, if. Di ba? If. Kung pwede mong alisin ito, Lord. Pero, ang maganda kay Jesus, agad, may conviction. Hindi ko masusunod. Ama mo ko. Di po ba? But yours be done. Di po ba? Kapag ganun ang attitude natin, kanani po, ang bilis makakito si Lord. Yung mga answered prayer, kasi walang hadlang. Walang reasoning. Sister, may Bible study na, ay, sige, sister, anong oras? Ganun. Ay, sis, mga anong oras kayo? Ay, sis, ang daming reason. Hello? Pero si Lord, nung gisingin ka niya, wala siyang reason. Ang gusto niya lang, magising ka pa dahil gagawin ko pa yung pinaka-the best ko sa'yo. No! Di po ba nakakaya ni Lord minsan? Or madalas? Murmuring spirit. Meron pong lalaki, sabi niya, anong pipiliin mo? 10 million bibigyan ka, tapos kinabukasan, patay ka na. O mamamatay ka. Ano pipiliin mo? Sa nakita po natin to story is, bibigyan ka ng 10 million, pero hindi mo mapapakinabangan. Kaya ibig sabihin nun,
lagi magpasalamat sa Diyos. Amen? Instead, Jesus directs one's plans and desires, bringing peace and order to life. Siya lang pang peace. Amen? Prince of Peace. Self submits to Jesus. Kaya mamaya po, yung pong gagawin natin, magpapaklense tayo sa Panginoon, katulad ng mga nakita natin, mga jealousy, envy, disobedience, lack of faith, palayasin yan. Amen? Fruit of the Spirit, alam natin to, yung prutas ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ang siyam na prutas. Share Jesus to others, effective prayer life, trust and obey God's, build up others. Sabi mo, build up others. Encourage others, crossover, live up God's Word. Kaya kapag ang salita ng Panginoon, ibigay mo yan. Kapatid, Prince of Peace ang Diyos. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Minsan hopeless ka na. Minsan akala mo wala nang mangyayari. Hello? Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Amen po ba? At yung mga dalaga, maganda si Lord na lang unahin ninyo. Amen? Amen po ba? Kasi kay Lord, siya ang pinaka-the best na kasama sa buhay. Sa mga may asawa, mahalin niyo lang yung mga asawa. Yan na yan. Wala na tayong magagawa. Kaya mahalin na natin ang bawat isa. Amen? Amen po ba? At lagi, sabi nga, i-date niyo lagi ang inyong asawa. Kasi every seconds, every moment counts. Amen? Kami po mag-asawa, tingnan niyo po, 10 days na lang nagsasama. Grabe, di po ba? Kaya pwede po ba wala po muna tatawag? Amen? So makita natin dito, pero we are content. Satisfied po kami sa ginagawa ni Lord sa amin. Amen? Kasi ang buhay na po namin si Lord na lang. And signs, wonders, and miracles come after cleansing. Kaya kapag nilinis ka ng Diyos at pinapuro mo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, ang kindness, goodness, gentleness, faithfulness, patience, and self-control, pupunuin ka ng Diyos. Rewards of cleansing, una-una experiencing God, victory, transformation, conquering, promised land, crossover, impact, and fruitfulness, outpouring of the power of God. So God's promises, I'll follow obedience, cleansing positions us to receive, ano po? Victory, healing, restoration, and revival. So ito po ang victory sa Panginoon, freedom, healing, revival, answered prayers, fruit of the Spirit. And of course, sa kapag lalabas ka rito, ikaw pa rin ang masusunod, yan pa rin ang daladala mo. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Na magpa-cleanse sa Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Sige po, lahat po tayo. Tapo tayo sa altar. And katulad po, cleansing is the key para maranasan po natin ang Diyos. Sige po. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, yes, God. Sige po, punta po tayo sa altar. You want to be cleansed by God. You want victory, healing, revival, restoration in your life. Then begin to activate your faith. So, for without faith, it is impossible to please the Lord. Sige po, umusok po tayo dito. Sige po. Sige po, by faith. Katulad
Sa inyo ano po ito ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Maraming salamat, God. We speak blessings, favor after favor. Even sa mga teacher, Lord, ng iglesia nito, sa mga workers, God, na patuloy na ginagamit mo mightily, patuloy pag-ibig, patuloy kaligayahan sa paglilingkod po sa iyo, ang maranasan namin. Oh, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. We give back glory, honor, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Let's go. Let's go. God bless you po. Ito tayo po sa atin, Panginoon. Hallelujah.
sa blessing ni Sister Eden. Magpray tayo sa mga. Pagkita patuloy din po namin sa ikinataas sa Sister Eden sa mga oras na ito. Hindi man namin siya kasama, alam namin Lord na kasama niyo po siya Panginoon, at patuloy niyo siyang inaaliw, binibigyan ng kapayapaan. Pagkabat physically Panginoon, wala siya dito, pero nandito po Panginoon yung kanyang puso na maglingkod sa iyo, na patuloy na magmahal sa iyo. Kaya alam namin Lord, na patuloy mong bibigyan ng malakas na pangangatawan. At piniklaim namin na this coming week, Panginoon, ay siya po ay lalabas ng hospital. At kasama namin siya magpuli sa iyo, Panginoon, bigyan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya samahan ko siya patuloy, Lord, sa mga panahon sa buhay natin, Lord. Kumaling Sister Lorna, patuloy din po namin i-pray and patuloy na kagalingan na ipadali niyo po sa buhay katawan, Panginoon. Kasama din namin siya sa araw, susunod na araw, Panginoon. Maging Sister Jonah, Lord, at patuloy din sa buong pamilya. Isa sa kami ng comfort sa buong pamilya. Patuloy din i-provide ang kanilang mga pamilya. Salamat, Lord, ibig sa mga food na aming kakakainin. Patuloy din i-bless ng katalasan po ng bawat isa. At ang fellowship po namin na itara ay patuloy namin pinawin sa iyo. Salamat, Lord, in Jesus' name. Let's pray. Pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Yes, Lord, this is the day that you have made for us. Salamat po muli, God, sa buwan po ng mga anak, Sister Gina. Patuloy na pagpalaan mo po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, God. Together with Brother Nestor, sa kanila po mga anak, Gino, Nico, salamat po at patuloy. Whatever she desires in her heart, God, katatagpuin mo, Panginoon. And you will be use her mightily, O God, sa ministeryo na pinagkatiwala ko po sa Kanya. At patuloy, Lord, speak long life, good health. Salamat po, Panginoon. Ganun din kay Sister She, God, patuloy ka po mangusap, Lord, maging rooted siya sa mga word, Panginoon, na naririnig niya, Lord. Hindi po ito nasasayang dahil patuloy kang nangungusap sa puso niya. Alam ko, Lord, you will guide her, teach her, and lead her into your ways. Kasama po ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, Panginoon, magtatalipay po siya. At may pamilya po siya na narito to guide her, Panginoon, para patuloy po siyang magamit, mightily. At patuloy, God, whatever she desires, Panginoon, she will trust in you, hindi siya mabilin sa understanding na meron siya, kundi sa trust at sa understanding na ibibigay mo. Maraming salamat po. Giving glory back to you in Jesus Christ's mighty name. Amen. Happy birthday, Pa! Wow! Di po. So, meron pa tayo na naman. Meron pa
Yeah, I know. What is it? Oh, wait. My house is your favorite last time. But, even more, Dahlia! Careful! That's a come here! Take your sister! She's not you're already on it. Wait, her name is Bend Over. What the hell is that? Spain, 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 Spain. I like Messi. I don't really like him because he's handsome. Wait, whatever. You say medium. Oh, thanks. Oh, you know.
So